Masasabi mo bang swerte ka kung ikaw ay makaligtas sa isa sa pinakamalakas na bomba ng 2 beses? Alam nyo ba na may isang tao na 2 beses naging biktima ng atomic bomb? Ito ay si Tsutomu Yamaguchi, ang survivor ng atomic bombing sa Hiroshima at Nagasaki. Ano ang istorya sa pambihirang kamalasan at swerte ni Tsutomu Yamaguchi? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Tsutomu Yamaguchi ay isinilang noong March 16, 1916 sa Nagasaki, Japan. Siya ay nagtrabaho sa Mitsubishi Heavy Industries noong 1930s bilang draftsman na nagdidesenyo ng mga tanker ng langis. Noong pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, malaki ang ibinagsak ng industriya ng Japan, pero pilit niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa Mitsubishi Heavy Industries. Ngunit sa pagbagsak ng ekonomiya ng Japan, kasabay nito ang pagkalugi ng kanyang pinagtatrabahuan. Sa pagpapatuloy ng digmaan ay labis niyang ikinalungkot ang naging estado ng kanyang bansa. Dito napagtanto niya na isang karangalan ng pagpatay sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagka-overdose sa sleeping pills kung sakaling matatalo ang Japan sa digmaan. Si Yamaguchi ay naninirahan sa Nagasaki kasama ang kanyang pamilya, ngunit noong 1945, siya ay nasa Hiroshima para sa 3 months long business trip. Noong August 6, 1945, nakahanda na silang umalis sa Hiroshima kasama ang dalawa niyang kasamahan na sina Akira Iwanaga at Kunoyoshi Sato. Noong papunta na sila sa istasyon ng tren, nalaman niyang naiwan niya o nalimutan niya ang kanyang hangko. Ito ay isang uri ng identification stamp na karaniwang ginagamit sa Japan. Dahil dito ay dali-dali siyang bumalik sa kanyang pinagtatrabahuan upang kunin ang kanyang hangko. Noong 8:15 AM, habang naglalakad siya sa pantalan, nang ihulog ng American B-29 bomber Enola Gay ang Little Boy atomic bomb malapit sa gitna ng lungsod. 3 kilometro lamang ang layo sa kanya. Base kay Yamaguchi, bago ang pagsabog ay nakita niya ang eroplanong naghulog ng bomba at ang 2 parachute na may dalang bomba. Sa pagsabog ng bomba, nagtamo si Yamaguchi na matinding pinsala kabilang pansamantalang pagkabingi, pagkabulag, pagkabugbog at matinding paso. Noong makakuha ng kaunting lakas at magbalik ang kanyang paningin, gumapang siya at nagtago sa isang silong at noong makapagpahinga siya, hinanap niya ang kanyang mga kasama. Nakaligtas din ang kanyang mga kasama at magkasama silang nagpalipas ng gabi sa isang shelter bago bumalik sa Nagasaki at doon siya nagpagamot ng kanyang mga sugat. At sa kabila na balot siya ng benda ay nagawa niya pang mag-ulat sa kanyang trabaho noong August 9, 1945 at noong araw na yon bandang 11 ng umaga habang kinukwento niya sa kanyang supervisor ang nangyari sa Hiroshima ay wala siyang kaalam-alam ng ibagsak ng American bomber Bockscar ang Patman atomic bomb sa isang lungsod sa Nagasaki 3 kilometro mula kay Yamaguchi. Nahagip man siya ng pagsabog pero himalang hindi siya nasaktan sa nangyari. Gayunpaman ay hindi niyang magawang palitan ng kanyang mga benda at linisin ang kanyang mga sugat. Dumana siya ng mataas na lagnat at matinding pagsusuka sa loob ng 1 linggo. Siya at ang kanyang asawa ay nakaligtas sa pagsabog sa Nagasaki. Matapos ang pagsabog ay pansamantala siyang nagtrabaho bilang translator sa occupation forces. Di nagtagal, bumalik siya sa Mitsubishi para mag-design ng mga oil tanker. Noong una ay para wala lang kay Yamaguchi ang pagiging survivor ng 2 atomic bomb, pero noong January 2009, nag-apply siya sa pagkilala bilang survivor ng 2 atomic bomb at tinanggap naman ng gobyerno ng Japan noong March 2009 at dahil dito kinilala siya bilang survivor ng 2 atomic bomb. Namatay si Yamaguchi noong January 4, 2010 dahil sa stomach cancer.